Pakinggan lang ho natin. Ito. Senator Tolentino. Pakinggan ho natin to. Nabasa po na mayroong senator sinasabi na it's unfair to the Vice President kasi masyadong matagal ang process. So, alam niyo yun, February. Dali, masyadong matagal ang proseso. Ito, February 5 to. Sasabihin ho niya, mga kababayan. Ano pangalan niya? Christian. Nakalimutan ko yung apelido eh. February 5, ipinasa na po ng Kongreso. Inumpisahan na po nila, mga bossing. Ano sabi ni Cheese? 2 months daw, 2 months. Oh. Sa kanila ho tumagal, mga kababayan. Sinisisi ni Cheese Escudero. Kasi ganito, ang tagal-tagal ng Congress. No, bago ipasa o bago isinumite sa kanila. Christian Munsod, ayan. Salamat sa iyo, Kuya Joseph Tutorial. Ngayon, mga kababayan, parang sinasabi ni Escudero na, kasalanan ng Congress yan. Sunod-sunura kay Martin Romualdez. Ganun daw po. Palag yung mga congressman no? Ako nga, hindi ko pa nakikita. Sabi ng isang congressman na taga Maynila, ako nga, hindi ko nakikita si Martin Romualdez. Paano mo sasabihin sunod-sunuran ako kay Martin Romualdez? At mukhang ang paniwala ho nila, mga kababayan, unang-una si Cheese Escudero, kaya lang po isinusulong yung impeachment dahil po utos ni Martin Romualdez. Tingnan nyo po, tingnan nyo lahat ng social media platform. Makikita nyo po nang gagalaiti ang mamamayang Pilipino kapag hindi itinuloy yung impeachment. Di ba? Sa Kongreso, madami silang tatrabahuhin. Kailangan nilang ilang beses ulitin, rebisa, siguraduhin na walang magiging butas sa kanila para hindi tanggapin yung impeachment. Kailangan nilang kumpletuhin yung ebidensya, kailangan kumpletuhin yung mga taong tatayong mga testigo, tapos re-rebisahin nila yan para masigurado walang butas. Ilang beses uulit-ulitin yan. No? Ngayon, sa Senado, babasahin, papakinggan nyo lang naman. Bakit ayaw nyo pa? Ang dami nyong tsetche-boretche na kesyo ang sinasabi ninyo hindi pwedeng tumawid ng 19th Congress. Hindi pwedeng tumawid from 19th to 20th Congress. Pwede naman daw, sabi ng mga eksperto. Sabi na din yun, mga kababayan, nung isa sa bumalangkas ng 1987 Constitution. 5 pa na pinadala ng House yung articles of impeachment sa Senate. Yung mga delays came from the Senate. Totoo naman ho. Di ba? O pinasa sa kanila, February 5, humingi ng ilang buwan, 2 buwan, o magtatatlong buwan, kung ilang buwan man. Tapos ito, nung parating na yung ADOS, 11 naman daw po, mga kababayan. Tapos pagkatapos ng 11, meron na namang iba, o meron na naman si Bato de la Rosa, na pangontra naman. Di pa? De facto dismiss. Nasabihan tuloy ng nagmamagaling, nagmamarunong, si Bato de la Rosa. So, bakit gagamitin nila yung delays na yun para to now sabi na i-dismiss ang case against the Vice President, right? Sila yung nagde-delay. Sila yung nagpatagal. Sila yata din ang dahilan kung bakit nag-lapse ng 100 days. Di ba ho, mga kababayan? I think it was Senator Tolentino kung sino nagsabi nito. Tapos si Senator De La Rosa, ang sabi niya dapat din i-dismiss na itong they cannot do that. Wala yun sa Constitution. Dapat magkaroon ng trial. It's the duty of the Senate to conduct yung trial. So they cannot, you cannot get out of that. Pero bakit ho, parang mas yung Senado pa ang natatakot i-trial ho, mga kababayan? Hindi kaya talagang totoo yung mga nababalitaan natin na kaya gustong i-dismiss ni Cheese Escudero o kaya baka kaya inuudlot ni Cheese Escudero kasi nga gusto niyang makuha yung boto, no?
ng Duterte Black para manatili siya sa kanyang pagiging Senate President, mga kababayan. Biruin niyo ho yun. No po, Dami, wala. Puro sila lang ho. Ang may problema, sila ho yung natatakot. Ulitin ho namin, gustong marinig ng sambayan ng Pilipino kung ano ba talaga ang nangyari sa pondo ng bayan. Gustong marinig ng mamamayang Pilipino ano yung magiging hatol doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo at asawa ng Pangulo. Gustong malaman ng mamamayang Pilipino kung totoo ba talaga yung bribery na isinampa din kay Inday Sara Duterte. Lahat ho yun. No? Lalong-lalo na yung tungkol sa confidential funds. Dahil po yung confidential funds na yan, galing po sa bulsa ng bawat isang Pilipino. Kahit DDS ka, galing sa bulsa mo yan. Pumapayag ka, wag ipaliwanag, wag marinig kung saan napunta yung pera mo. Mahina ako kote mo. Di ba? Yung mga DDS, wala, idol kasi namin niya si Inday Sara Duterte, kaya ayaw namin ma-impeach yan, ayaw namin madinig yung paliwanag. Mahina ako kote nyo. Kala nyo, labas kayo dyan? Hindi, isa kayo sa nanakawan kung talagang ninakaw yung pera. Tapos okay lang sa inyo, kasi idol ninyo. Tama ba? Kala nyo, laban lang namin to? Hindi. Kasama kayo dito. Kasama kayo sa nanakawan. Pag napatunayan na ninakaw talaga yung pera. Di po ba? Akala yata nila tayo-tayo lang. Kaya mga kababayan, yung sinasabi ko o yung nabasa nyo po na June 9, mukhang tuloy po yun eh. Kasi nababasa ko, nandito naman ako sa Cayman Islands, mga kababayan. Nakikita ko lang po sa mga social media, sa mga usapan na may ganong magaganap. Tapos sabi pa kanina ni Madam, magdadala daw sila ng padlock. Ano gagawin niyo sa padlock? Ipapadlock nyo yung Senado? Sabi ni RBC Garage Channel, kung totoong DDS kayo ng mga DDS, ipangalan nyo sa magiging anak nyo, Rodrigo o Sara. Naku po. Kaya patatuan nyo dito, DDS. Di ba? DDS kayo ng DDS, hindi nyo alam. Davao Death Squad ang tunay na ibig sabihin yan. Di ba? DDS kami. Yung pala ibig sabihin ng DDS nila Davao Death Squad.